Mahabagin naming Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig at biyaya sa amin. Bagamat nagkulang kami sa inyo ng maraming beses, lumaban po kami sa inyong salita. Hindi po kami sumunod sa inyong salita noong unang panahon. Hindi namin nalalaman na kami ay mahuhulog sa impyerno dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Subalit salamat po sa inyong salita, sa mabuting balita, na bagamat nagkasala po kami, ibigay po ninyo ang inyong bugtong na anak upang kami po ay maligtas sa naghihintay na apoy doon sa walang hanggan. E narito po kami, sumampalataya sa inyong banal na dugo. Iniligtas niyo po kami sa mamamagitan ng aming pananampalataya. Nagtitipon upang lumago sa aming buhay Kristiyano. Samahan niyo po kami sa araw na ito. Idinadalangin po namin sa inyo ang aming mga brothers and sister na nakakaranas po ng karamdaman, nanghihina ang pananampalataya, nahuhulog sa pagkakasala. Kahabagan niyo po sila at ibalik sa fellowship na ito, Panginoon. Nawa po mabuksan ang kanilang mga puso't isipan, dumating sila sa pagsisisi at manumbalik po sila sa inyo. Dinadalangin din namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Tulungan niyo po kami na kami ay maging instrumento para sa kaligtasan po nila. Pagpalain niyo po ang iglesia ng Kailaway Church. Ipadala niyo po yung mga kaluluwa dito, Panginoon, na naghahanap ng katotohanan. Tulungan niyo po kami na makapamuhay upang maging mabuting halimbawa sa paningin na po, Panginoon, ng mga brothers and sisters at ng mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng salita. Ang Espiritu ng Diyos ay magturo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga po muli. Kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 6. Okay. 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 6. Okay. Nakita niyo na po? Okay, basahin po natin. Basahin niyo lang po ng matahimik sa inyong isip at puso. Ako lang po ang mababasa ng naririnig. Pero kayo basahin po ninyo ng matahimik sa inyong puso. Okay? 1 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 6. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Okay? Ito po yung salita ng Diyos. Sabi po dito, 1 Timothy ay isinulat ni Pablo kay Timoteo. Sabi po dito, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yung key verse natin na pagbabatayan sa pag-aaral ay sa verse 4. Mababasa natin sa verse 4, sabi po ron na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay? Kaya sinasabi po roon, meron ditong mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Meron din po ditong binabanggit na nakasulat kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay? Doon sa verse 4, nakasulat kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya yung topic po natin ngayon ay may title na God wants sinners to be saved. O nais ng Diyos na ang mga makasalanan ay maligtas. Mababasa natin doon sa verse 4. Sinabi po roon, ito ang nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano po ba yung mabuti sa paningin ng Diyos? At ano yung nais ng Diyos? Kasi merong tinatawag na man's will at may tinatawag na God's will. Siyempre, ang tao ay meron
merong will, kaya meron tayong tinatawag na free will, o free will, di ba? Meron din tayong freedom. Ganon din naman, yung free will natin ay hindi ito sinaklawan ng Diyos. Meron ding tinatawag na God's will. Kaya sinabi rito, ano ba yung nais ng Diyos? At ano ba yung mabuti sa paningin ng Diyos? Ano yung mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? Binabanggit sa verse 3. Okay? Actually, meron talagang mabuting bagay sa paningin ng Diyos. Kaya yung lalaking mayaman, nung nagtanong sa Panginoon, sinabi niya, mabuting guro. Kausap niya si Jesus Christ, sinabi niya, mabuting guro, ano ba ang dapat kong gawin para ako makatanggap ng buhay na walang hanggan? Kaya meron talagang mabuti sa paningin ng Diyos. Pero yung problem, kapag ang tao ay nag-fail, maunawaan yung mabuti at kalooban ng Diyos, yung purpose ng buhay, yung purpose ng buhay ng tao ay hindi rin niya nakikita kung bakit siya nagkaroon ng buhay na pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Sinasabi dito na may nais ang Diyos kasi hindi lang naman nais ng Diyos na ang tao mabuhay sa mundong ito, di ba? Ilang taon lang naman tayo mabubuhay. Uubusin pa natin yung taon na meron tayo para lang sa pangangailangan ng katawan, para lang sa pagtatrabaho araw at gabi. Yan lang ba ang gagawin natin hanggang dumating ang kamatayan? Binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu. Meron tayong Espiritu sa loob. May kaluluwa tayo. Kaya sinasabi diyan na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya kung titignan natin na doon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, binabanggit 2 Timothy chapter 1 verse 9 na siyang sa atin ay nagligtas. Okay? At sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Biyaya. Yung biyaya ng kaligtasan ay ibinigay sa atin. Okay? Kaya meron tayong biyayang tinanggap galing sa Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag niyong pawawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos na inyong tinanggap. Ang ibig sabihin, ang inyong kaligtasan. Yung kaligtasan natin ay isa sa pinakamahalaga, isa sa pinaka-importante na natanggap natin habang tayo ay nabubuhay. Kaya sa 1 Timothy chapter 1 verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Jesucristo na ating pag-asa. Sinabi po diyan sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Mapapansin po natin doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, binabanggit doon na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nais ng Diyos. Ano bang nais ng Diyos sa tao? Alam niyo po, yung usaping nais ng Diyos, isinagawa niya para isakatuparan yung nais niya, isinagawa niya doon sa cross. Kung walang cross, kung walang namatay doon sa cross, kung walang dumanak na dugo doon sa cross, kung walang nagbigay ng buhay para tayo tumanggap ng kaligtasan, walang pupunta sa langit. Walang makakapasok sa langit. Kung walang nais ang Diyos na hindi maligtas ang tao, hindi ibibigay si Jesus Christ. Kaya nakalagay sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya yung bugtong na anak. Ano yung purpose? Sabi doon, upang ang tao ay hindi mapahamak. Ang ibig sabihin, ang tao ay hindi mahulog sa impyerno. Kaya ano yung layunin kung bakit si Jesus Christ ay dumating dito sa mundong ito? Ayan, yung purpose, kung hindi masyadong naintindihan ng tao, ano ba yung purpose? Bakit si Jesus Christ dumating dito sa mundong ito? Dahil merong plano at nais ang Diyos. Alam nyo, binanggit dito yung salitang lahat. Pagdating
Pagdating sa tinatawag na sufficient payments of sin, yung ginawa ni Jesus Christ ay enough. Ibig sabihin sapat. Sufficient ba yung blood, yung kamatayan ni Jesus Christ for all? Yes, it is sufficient. Because sa sinasabi ng Bible, siya lang yung tanging gumawa o siya lang yung tanging daan ng kaligtasan. Wala nang ibang gagawa para ang tao ay maligtas at makapunta sa langit. Kaya sinabi diyan, lahat ng tao. But the problem is, hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Bagamat lahat ay tinubos o sinasabi doon, lahat ay nais ng Diyos. Pero hindi lahat ay makakapasok sa langit. Kaya kung tayo man ay tumanggap ng dakilang biyayang ito, hindi ba dapat mapagpasalamat tayo sa Diyos? Hindi ba dapat thankful yung heart natin? Hindi ba dapat yung sinasabi ng awit, 116 verse 12, ano ang maigaganti ko sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin? Hindi ba meron tayong dapat pusong ganito? So, kung tatanungin natin yung sarili natin, karapat-dapat ba ako pumasok sa langit? Pag tinanong mo yung sarili mo, yung pumantay tayo doon sa standard natin, hindi tayo karapat-dapat. Bakit po? Kasi nabuhay tayo sa kasalanan. Marami tayong kasalanang nilabag. Pero dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos nang tayo ay tumanggap ng biyaya, naunawaan natin na si Kristo ay namatay para sa atin, yung ginawa ni Kristo ay karapat-dapat. Yung ginawa ni Kristo ay tinanggap ng Diyos. Kasi kung si Kristo ay Savior, at yung tinatawag dito, nais ng Diyos, si Kristo at ang Diyos ay isa. Diba? God the Father is one, I am one. Binabanggit doon sa John, no, na ang Diyos at si Kristo ay isa. Nakasulat sa John chapter 10 verse 13. Kaya sinabi ron, kung ano ang nais ng Diyos, yun din ang nais ni Kristo. Ano po yung ginawa ni Kristo para sa atin? Yan ay ginawa ng Diyos. Kaya sa lumang tipan, tumitingin sila sa mga ginawa ng Diyos. Ano po ang ginawa ng Diyos sa lumang tipan? Creation. Kaya mababasa niyo po sa Old Testament, napakaraming beses binanggit yung mga paglikha ng Diyos, creation. Kaya pag binasa niyo po doon sa verse 5, 1 Timothy chapter 2 verse 5, pinagdugtong yung Old and New Testament. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi po ron, sapagkat may isang Diyos. Alam niyo po, pag binasa niyo po sa Deuteronomy na isinulat ni Moises, binabanggit niya lagi sa chapter 4, Hear, O Israel, there is one God. Binanggit doon sa verse 5, at sabi ron, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya yung Old and New Testament, binabanggit dito sa verse 5, merong iisang Diyos. At yan po yung binanggit sa Old Testament. At mayroong isang tagapamagitan. Yan ay binanggit dito sa New Testament pagdating ni Jesus Christ. Tagapamagitan. Ang ibig sabihin, hindi natin kaya solusyonan yung ating kasalanan. Kumbaga, yung solusyon dito ay ginawa ng ating Panginoon. Okay? Kaya sinabi ro na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Okay? Alam niyo po, binanggit doon sa verse 4, nais ng Diyos ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yung salitang pagkakilala ng katotohanan. Okay? Ano po yung unang-unang darating sa atin? Binanggit yan, nais ng Diyos na ang tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano po yung tinatawag na pagkakilala ng katotohanan? This is a divine revelation of God. Ano po yung revelation ng Diyos o yung nakilala nating katotohanan sa harapan ng Diyos? Nalaman natin kung ano ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Ano po yung katayuan natin? Sinabi ron, nakarating tayo sa pagkakilala ng katotohanan. Paano tayo nakarating sa pagkakilala ng katotohanan? Sapagkat sabi doon, nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Anong katotohanan ang natanggap natin? First, naunawa natin, no, yung katulad ng sinasabi ng tax collector, Lord, I am the miserable sinner.
That is the truth. Dumating tayo sa katotohanan na naunawaan natin, ako pala ay isang miserabling sinner. Alam niyo, kung hindi niyo po nakita ang sarili niyo na ganito ka-miserable ang inyong kalagayan, hindi niyo hihingiin yung habag at awa ng Diyos. Kaya yung mga relihiyoso, napakataas ng kanilang mga pride. Hindi nila nakikita yung kanilang kasalanan dahil ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila ay mga matuwid, sila ay mga relihiyosong tao, palasimba. Kaya hindi nila nakikita yung truth sa kanilang sarili, bagamat ginagawa nila yon, pero sila rin ay miserableng makasalanan. Miserable. Sinner. Kaya hindi sila dumating sa pagkakilala ng katotohanan kung sino sila sa harapan ng Diyos. Kaya yung pinakamahirap maligtas, makapasok sa langit, yung taong relihiyoso. Bakit po? Sa isip nila, hindi nila kailangan magsisi. Kasi iniisip nila, naniniwala naman ako sa Diyos, naglilingkod naman ako sa Diyos. Pero yung isip ng tax collector, Lord, I am a miserable sinner. That is the truth. Dumating sa isipan niya, dumating sa puso niya, kung ano ang kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Kaya yung nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala. First, sabi ng Bible, in Luke chapter 5, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. That is God's will. Sinabi niya doon na tinatawag ng Diyos sila. Alam niyo po, yung repentance ay panunumbalik ng Diyos sa tao. O panunumbalik ng tao sa Diyos. Kaya, yung mga taong sinner, tinawagan sila ng Panginoon manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng repentance. Kaya yung repentance ay may tatlong mahalagang bahagi. Una, change of mind, change of heart, and change of action. Nakakita ba kayo ng mga nagsasabing born again na yung gawain nila ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Kaya yung mga tao minsan, nakukonfuse sila. Ano bang meron sa born again kakaiba? Parehas lang naman yung ginagawa nila sa ginagawa namin. Kaya, hindi nila malaman, ano ba yung totoong turo ng born again Christian? Ano ba yung ibig sabihin ng born again Christian? O ipinanganak na muli. Actually, that is not a religion, di ba? Kasi pag tinanong mo, anong religion mo, pag tinagalog mo yung salitang born again, ay ipinanganak na muli. Walang ganitong religion. Ito pong salitang born again o ipinanganak na muli ay nagkaroon ka ng bagong relasyon sa Diyos. Nagkaroon ka ng bagong pagkatao sa harapan ng Diyos. Kaya, nais ng Diyos na ang tao ay maligtas, ibig sabihin, nais ng Diyos na ang tao ay mabuhay bilang isang banal at matuwid pagkatapos ng kaligtasan sa harapan ng Diyos. Kaya doon po sa Awit chapter 5 verse 4, Awit chapter 5 verse 4, sapagkat ikaw ay hindi iisang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan na hindi mo kasamang naninirahan. Yung iniibig ang katwiran at kinasusukluman ang kasamaan, kaya't ang iyong Diyos ay pinahirang ka ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamahan. Sabi po rito, ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasamaan. Hindi siya nalulugod sa kasalanan, yun ang ibig sabihin. Kinasusukluman ng Diyos ang kasamaan. Kaya binabanggit dito na sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Kaya kung kayo po ay naligtas, totoo po kayong na-born again, masaya ba kayo pag kayo ay nagkakasala? Nalulugod ba kayo sa kasalanan? Ginagawa ba ito dahil gusto niyong gawin? Siyempre, pag naligtas po kayong totoo, magiging katulad niyo ang puso ng Diyos. Ano po ang sabi dito? Yung puso ng Diyos, kinasusuklaman yung kasalanan. Kaya nga doon sa Romans chapter 1 verse 18, sabi doon, ang puot ng Diyos ay naahayag laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao. Kaya kung tayo po ay naligtas, ayaw ng Diyos na ang mga born again o naligtas ay bumalik sa pamumuhay sa dating kalagayan.
Kailangan mabasa ng tao yung identity ng isang tunay na born again. Kasi ngayon, napakahirap makilala kung sino yung tunay na ligtas. Dahil minsan, pare-parehas lang naman yung ginagawa. Pare-parehas lang yung iniisip. Yung ating action, yung ating sinasabi ay mababasa ng mga tao kung meron bang malinis sa ating bibig, meron bang malinis at kabanalan sa ating gawa, meron bang katuwiran at kabanalan sa ating panlabas na pamumuhay, meron bang bunga yung kaligtasan. Kailangan pag-isipan nating mabuti yung ganitong mga bagay. Alam niyo po, sa totoo lang, sa tingin ko, hindi na mahaba yung panahon sa pagbabalik ng Panginoon. Sinasabi sa Romans chapter 11 verse 25, hinihintay ng Panginoon makumpleto yung bilang ng mga hintil. Tayo yun. Ngayon, kung naligtas po kayo at bumabalik pa kayo, nandun pa kayo sa pamumuhay na makasalanan, nandun pa kayo sa dati, hindi pa kayo mabasa at ma-identify na born again, aabutan ba kayo ng Panginoon na gano'n ang inyong kalagayan? Mabuti kung totoong ligtas, makukuha, isasama. Pero paano kung hindi? Katulad pinanggit sa Mateo chapter 7 verse 22. Sinabi ng Panginoon, kami ay nangaral, kami ay nagpalayas ng demonyo, naglingkod kami sa iyo, tinawag ka naming Panginoon. Sinabi ron, Panginoon. Binamit nila yung salitang Panginoon. Ibig sabihin, they are believers. Naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila kay Kristo, pero sinabihan sila ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Bakit po? Bagamat naniniwala sila sa Diyos, hindi sila sumusunod sa Biblia. Hindi sila sumusunod dito. Nabubuhay sila ayon sa kanilang sariling standard, ayon sa kanilang sariling pamantayan, ayon sa kanilang sariling kagustuhan, kahit naniniwala sila sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, tinatawag mo akong Panginoon, pero hindi mo naman sinusunod yung aking salita. Yung church ng born again ay masyadong naging complicated. Napakaraming tinatawag na born again church. Alam niyo ho ba yan? Kaya lahat sila nagsasabing, born again din ako. Born again din ako. Pero, paano ba naintindihan ng tao yung salitang born again? Kasi, kung tayo po ay tunay na naligtas, makikita talaga nila yung kaibahan ng salitang born again. Hindi sa turo, kundi sa action, sa buhay. Okay? Kaya ang Diyos ay napopoot sa kasalanan. Bagamat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, pero siya ay napopoot sa kasalanan. Okay? And God hates its consequence, eternal wickedness in hell. Ayaw din ng Diyos na ang tao ay mahulog sa hell. Okay? Ayaw ng Diyos na ang tao ay manatiling makasalanan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mabuhay, manatiling sinner. Ayaw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus Christ bilang pantubos, bilang Savior, para yung kasalanan ay masolusyonan. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao ay magpatuloy sa pagkakasala, ayaw ng Diyos na ang tao ay mahulog sa impyerno because of sin, kaya ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Okay? Kaya doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, sabi po doon, may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. In verse 11, dahil dito, pinadadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. In verse 12, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Alam niyo po ba yung mga taong tumatanggi sa katotohanan ay hinahayaan ng Diyos? Sabi po doon, dahil sa pagtanggi nila sa katotohanan, niyayakap nila yung kasinungalingan. What is the truth? Sabing ganon, nais ng Diyos na ang tao ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano yung truth? Ano yung katotohanan bilang isang ligtas na tao? Ano yung dapat ako mabuhay bilang isang naligtas? Alam niyo ba yung identity niyo? Siyempre, maaari magkasala pa kayo, hindi ba?
Maaaring minsan makagawa kayo ng kasalanan na hindi sinasadya o sinasadya. Kaya yung salitang kasalanan ng born again na hindi sinasadya at sinasadya, yan po yung future sin, hindi ba? Future sin. Sin after salvation, yan yung future sin. Kasalanan pagkatapos maligtas. Naligtas na tayo, pero yung katawan natin ay mayroon pang sin. Pero yung kaluluwa ay na-save na. Kaya yung katawan natin ay tinutukso upang ito ay mahulog sa pagkakasala. Kaya kung kayo po ay hindi nagpupunta sa church, hindi po kayo nagpe-pray, hindi kayo nagbabasa ng Biblia, madali lang po kayo mahuhulog sa kasalanan. Kasi yung lakas nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi diyan, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, so hinayaan sila ng Diyos sa kanilang kalikuan. Alam niyo yung surprise na mahirap na ginagawa ng tao sa ating panahon, gawing legal yung sin. Yan, gawing legal yung kasalanan. Kaya sa mata ng tao, hindi ito kasalanan, pero sa mata ng Diyos, ito ay kasalanan. Halimbawa po ay na-approve, isinabatas yung paggamit ng drugs. Halimbawa lang, di ba? Halimbawa, sige, lagyan natin ng batas na gawin nating legal yung paggamit ng drugs kasi ang hirap pigilan. Sa mata ng tao, sa batas ng tao, ito ay hindi sin, pero sa mata ng Diyos, ito ay kasalanan. Magkaiba yung batas ng Diyos at batas ng tao. Kaya sinasabi dito, ang Diyos ay nagnanais, na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. In Romans chapter 9 verse 22, sinabi ni Paul, ano nga? Kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtitiis na may pagtsatsaga sa mga kinapopuotan niya na inihanda para sa pagkawasak. Alam niyo ba, yung bansang Israel, bagamat sila po ay pinili, tumanggap ng maraming pagpapala sa Panginoon, pero nang sila po ay tumalikod sa salita ng Diyos, nang iniwan nila yung salita ng Diyos, yung katotohanan, 1,900 years yung judgment sa kanila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos mamatay sa ilang, hinayaan sila ng Diyos sakupin ng iba't ibang bansa, hinayaan sila ng Diyos dumanas ng maraming gutom, kahirapan, pagsubok, persecution. Bakit po? Dahil tinalikuran nila yung salita ng Diyos. Yan po yung discipline para sa mga born-again Christian. Larawan ng pagdidisiplina ng Diyos. Kaya sinabi po roon, ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot? Actually, pag nakita natin yung judgment sa bansang Israel, that is God's wrath. Pag nakita natin yung judgment sa katawan ni Jesus Christ ng mga palo, mga sugat, that is God's judgment, God's wrath. Pag tumingin tayo sa cross, makikita natin yung cross, doon si Jesus Christ ay nagdusa, dumanak yung dugo, iyan ay God's wrath sa sin. Dahil ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Kaya nga sinabi doon, instead na yung kasalanan, instead na yung judgment ipataw sa akin, ipinataw kay Jesus Christ. Instead na yung ako ang sinner, dapat ako magbabayad, si Jesus Christ ang nagbayad. Dapat po malalim sa inyo itong ganitong ginawa ni Kristo para bago kayo pumasok sa kasalanan, ay mag-iisip kayo ng maraming beses. In John chapter 17 verse 6, ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ibinigay mo sa akin, tinupad nila ang iyong salita. Kayo mga taong kumikilala sa Diyos, ginagawa nila yung salita, tinutupad nila yung salita. Kasi nasabi doon, nais ng Diyos ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Alam nila yung truth. Alam nila yung salita. Okay? Alam nila na dapat ito ay kanilang ginagawa. Okay? Kaya sinasabi doon, nais ng Diyos. Ano po yung
resulta ng kaalaman. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Okay? So, ano po yung resulta? Actually, dun sa 2 Peter chapter 3, verse 9, the result of the knowledge of the truth, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi matiyagasa sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Alam niyo po, dumating sila sa pagkakilala ng katotohanan nang sila ay dumating sa pagsisisi. Ano po yung resulta ng inyong pagkaunawa sa katotohanan? First step is repentance. This is the divine knowledge of God. Sinabi doon, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. That is the knowledge of God. Hindi kasi may repentance ang tao aside from the words of God. Halimbawa, meron akong disobedience sa parents. Meron akong dapat repentance sa kanila, di ba? Meron ako dapat pagsisisi na nagawa ko laban sa kanila. Ito yung repentance mo para sa iyong parents sa pag-disobey mo sa kanila. Yan ay tinatawag na repentance ng isang anak sa kanyang magulang. Di ba? Sa lupa, sa laman. Meron din tayong pagsuway sa Diyos. So, kaya maraming nagsasabing, alam niyo ba yung Lord's Prayer? Anong unang-unang salita doon? Ama naming nasa langit. Kapag ginamit niyo po yung salitang Ama, ibig sabihin, tayo ay anak. Hindi pwedeng gamitin natin yung salitang Ama, tapos hindi naman pala tayo anak. Doon kung ganon, bawal po yun, di ba? Pwede ba kayong tumawag ng Ama, and yet hindi naman kayo anak? Kaya yung unang word doon sinabi, Ama naming nasa langit. Ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos. Tama po? Kaya minsan, bilang mga anak ng Diyos, meron din tayong pagsuway. Yung mga Kristiyano, minsan meron tayong disobedience sa Diyos. Disobedience sa church is disobedience sa words of God and disobedience sa Diyos. Kaya sinabi po doon, ang lahat ay ninanais ng Diyos dumating sa pagsisisi. Kaya doon sa Acts chapter 11 verse 18, binanggit noon, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila. Niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayon, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Kung gayon, binigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Kaya yung knowledge of God, sabi ron, we come to the knowledge of God, dumating sila sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, sa katotohanan, dumating sila sa tunay na repentance. Kasi naintindihan nila kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Siya ay isang hukom, at the same time, God is love. Kaya, yung kaalaman patungkol sa Diyos ay dumarating sa repentance. Sinabi ron, dahil naintindihan ko kung sino ako sa harapan ng Diyos. Kaya doon po sa Romans chapter 1, verse 32, binanggit, nalalaman nila. Okay? Nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng gayon. It means na knowledge o yung tinatawag na dumating sa pagkakilala, pagkaunawa sa Diyos, nagkaroon tayo ng tamang pagkaunawa doon sa Scripture, sa salita ng Diyos. Naintindihan ko kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sinabi dito, nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos. Alam niyo ba kung anong utos ng Diyos? Yung mga born again, alam niyo ba kung anong utos ng Diyos? Yung 10 utos ng Diyos ay tayo po ay nasa ilalim pa rin nito, hindi ba? Kahit born again na tayo, mas lalo nating dapat itong sundin, yung huwag gawin, yung sinasabi ng, huwag labagin, yung sinasabi ng 10 utos ng Diyos. Lalo na kung tayo ay naligtas, di ba? Nalalaman natin ang mga utos ng Diyos. Pero yung mga
yung mga hindi ligtas, nilalabag nila yon. Gusto nilang labagin. Di ba? Pero kung tayo ay nakaunawa ng Biblia, dumating sa tunay na pagkakilala sa Diyos, yung kasalanan ay nagdadala sa atin ng pighati. Pighati. Ibig sabihin, pag tayo ay nagkakasala at tayo tunay na ligtas, napipighati tayo. Nakasulat sa Ephesians chapter 4. Dahil yung kasalanan ay kinapupuotan ng Diyos. Kaya yung kasalanan din ay aking kinapupuotan. Yung katotohanan, dumating ako sa katotohanan na ang kasalanan ito ay nagdala sa akin ng maraming problema. Halimbawa po yung mga tao ngayon, di ba? Napakarami kong napanood ng mga prominenteng tao na naging sikat, naging kilala, tapos dumami yung pera, tapos nahulog sila sa mga vices, nahulog sila sa droga, nahulog sila sa alak, nahulog sila sa immorality sa babae, nahulog sila sa mga bisyo na kung saan nagsadlak sa kanila sa kasalanan at kahirapan. Kaya, narinig ko yung kanilang mga patotoo na dumating sila sa ganitong kasalanan, nasadlak sila sa kahirapan. Kaya dumarating sa kanila yung repentance, pagsisisi, no? Dumarating sa kanila yung paghahanap sa Diyos kapag hindi na nila kaya. Minsan yung mga Kristiyano, ganyan po. Kahit alam na natin yung katotohanan, pero kung tayo po ay lumalabag dito sa salita ng Diyos, mas mabigat yung discipline ng Diyos. Kahit naintindihan na natin yung kaligtasan, dapat mataas yung consciousness natin sa sin. Dapat mataas yung resistance natin sa sin. Dapat alam natin na ito ay sin at alam natin na ito ay hindi. Nakasulat sa Hebrews chapter 5, verse 14, nakakakilala, nakakadama ng mabuti at masama. Oh, this is a sin and this is not sin. Pero kung alam natin ito ay kasalanan at patuloy nating ginagawa, may Diyos bang hindi magbibigay ng pagtutuwid sa atin? May Diyos ba na magsasawalang kibo ba ang Panginoon kapag gano'n ang pamumuhay ng Kristiyano? Hindi mo magsasawalang kibo ang Diyos kasi may nakasulat na discipline sa Biblia. Kaya yung mga lihim na bagay, lihim na kasalanan, hindi yun magtatagal sa inyo. Kapag yan ay ginagawa ng Kristiyano na lihim din silang pinadadalahan ng Diyos ng discipline, kahirapan, problema. Hindi sila magiging masaya sa buhay Kristiyano because of sin. Kahit born again ka na, hindi mo ma-enjoy na meron kang tatay sa langit na nagbibigay ng maraming blessing, na nagagabay sa iyo. Hindi mo ma-enjoy yung bilang isang pamilya ng Diyos dahil meron ka nito na nasa puso at nakahide. Na dapat isurrender at pagsisihan sa Diyos. Kung ito yung isusurrender mo sa Diyos, magkakaroon ng blessing sa iyong family, sa iyo. Kita mo yung bansang Israel. Dahil sa kanilang pagtalikod, pinarusahan sila ng Diyos. Pero nang sila ay nagsisi, ibinabalik sa kanila ng Diyos yung kanilang physical blessings. Yan po yung larawan ng buhay ng mga Kristiyano. Kaya, sabi nga, dapat mabuhay tayo sa katotohanan sapagkat nakilala natin yung katotohanan. Okay? Pero yung iba, nalalaman na nila yung inutos ng Diyos, hindi lang nila ginagawa, sinasang-ayunan pa yung iba. Sumasang-ayon ba kayo sa kasalanan ng iba? Yung mga kabataan, pag napasama kayo sa grupo na hindi mga ligtas, anong sasabihin sa, "Uy, napaka-killjoy mo naman. Try mo naman mag-yosi katulad namin. Try mo naman tikman yung alak. Try mo naman na laging sumama sa tropa." Kung ikaw ay tumatanggi, sasabihin nila, "Ay, ako ay Kristiyano na, hindi kasi gawain yan. Killjoy mo naman." Kasi yung kasalanan ay gustong gawin ng taong nabubuhay sa kasalanan.
Kaya, sinabi dito ni Paul, nalalaman nila yung utos ng Diyos. Hindi lang nila ginagawa, sinasang-ayunan pa. Kung dumating tayo sa katotohanan, hindi tayo a-agree sa sin. Tama po, hindi tayo mag-a-agree. Hindi kasi yan tama sa paningin ng Diyos. Ako rin po, bilang isang pastor sa church, I'm sorry, pagdating sa sin, hindi po ako nag-a-agree. Kahit ano pang sabihin niyo po. Kasi bakit po? Nung tayo ay napunta sa katotohanan, hindi mo natin pwedeng baliin yan. Tama po? Sa church, hindi mo pwedeng yung isang brother nagkakamali, hindi sinasaway, yung isa okay lang dahil malapit kay pastor, ay hindi mo pwede yung ganon. Pag mali, pag sin is a sin. Kasi bakit po? Kung ganon, di yung iba pag nagkamali, okay lang. Kaya kung meron kayong hindi masagot sa inyong sarili, magtanong po kayo sa pastor. Pastor, anong gagawin ko? Kasi ganito yung condition ko. Kasi bakit po? Dahil kahit hindi po tayo magnais nito, ang Diyos naman ay nakatingin sa atin. Ang Diyos naman ay nagbabantay sa atin. Nagbabantay ho ba ang Diyos sa inyo? Ha? Basahin yung awit chapter 33 nandoon. Ang Diyos ay laging nakatingin sa mga anak dito sa lupa kung anong ginagawa. Kaya huwag po tayo magsabi, ay malayo naman, di naman alam ni pastor, hindi naman alam, hindi po. Tandaan po natin na ang Diyos ay nagbabantay sa atin, nakatingin sa atin. Kaya yung church, kung mabubuhay ng banal at matuwid sa paningin ng Diyos, magiging pagpapala yung church. Magiging blessing yung church. Yung church ay ito, kalipunan ng mga taong iniligtas sa banal na dugo ng Panginoon. Okay? Kaya doon sa Romans chapter 10 verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Alam mo, maraming mga tao na nag-iisip na sila'y naglilingkod sa Diyos, kilala nila ang Diyos, pero sabi diyan, hindi ayon sa kaalaman. Hindi sila dumating sa tunay na kaalaman kung sino ba sila sa harapan ng Diyos. Hindi nila naintindihan kung sino sila sa harapan ng Diyos. Kaya nga minsan, maraming mga makikita tayo na masigasig sa kabanalan, masigasig sa mga tradisyon, masigasig sa mga pinaniniwalaan nila na alam nila ito ay tama, pero hindi ayon sa kaalaman. Hindi nila alam kung ano ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Yung salita ba ng Diyos, naunawaan po ninyo? Mahalaga po yun. Pag sinabi po na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan, yung unang-unang katotohanan na makakarating sa ating puso at isipan, tayo ay miserable sinner. Kaya kung yan ang dumating sa ating isipan, sa ating puso, oh Lord, ako ay isang miserable sinner. Anong gagawin ko? Paano na? Magsisimula tayong maghanap ng sagot sa salita ng Diyos. Okay? Kaya yung knowledge of the truth means nagkaroon tayo ng tamang pagkaunawa sa Scripture. Doon po sa Ephesians chapter 1 verse 17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Sabi po rito ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Kanina po, sa Diyos, kay Jesus Christ, binigyan tayo ng pagkaunawa na makilala kung sino ba siya. Ano ba yung kabutihan ng Diyos? Kaya sinabi pa diyan, binigyan tayo, magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Kilala niyo ba yung Diyos? Kilala niyo ba yung Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Alam niyo, maraming mga tao na nagsasabing kilala ang Diyos pero walang alam sa words of God. Pag tinanong mo, kilala mo si Jesus Christ? Oh. Kilala mo ang Diyos? Oh. Nasaan sa Scripture na meron ka na kilala mo ang Diyos?
Kapag ang Diyos nakilala ng tao nang hindi galing sa Scripture, hindi po yan yung Diyos na nakikilala niya. Kasi sabi po sa Bible, sa John chapter 5 verse 39, yung Scripture ay nagtestify, nagpapakilala kung sino ang Diyos. Yung Scripture. Ngayon, kung kilala ng tao ang Diyos, tas wala siyang alam sa Biblia, hindi po totoong Diyos yung nakilala niya. Kasi yung Bible ay nagpapakilala kung sino ang totoong Diyos. Maging doon sa Romans chapter 1 verse 20, binabanggit po doon, Romans chapter 1 verse 20, Romans chapter 1 verse 20, sabi po dito, mula pa nang likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Okay? Doon sa verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila. Kaya sa lumang tipan, yung mga tao, nakilala nila yung Diyos sa pamamagitan ng creation, sa pamamagitan ng mga labanan, sa war between the Gentiles and the Jewish people. Nagtatagumpay sila laban sa mga malalakas na bansa. So nakikilala nila na ang Diyos ang siyang tumutulong sa kanila. Pero sa ating panahon, paano natin nakikilala ang Diyos? Nakasulat dito sa Biblia yung lahat ng istorya tungkol sa ginawa ng Diyos. Kaya yung Biblia ay nagpapatotoo tungkol sa mga gawa ng Diyos at kung sino ang Diyos. Kaya nga, para makilala natin ang Diyos, dapat alam natin, binabasa natin yung Biblia. Nagbabasa ko pa kayo ng Bible. Hinahanap ko yung mga guide ng Bible reading. So pag nakuha ko po yun, nahanap ko, magsisimula po tayo mag-impose sa church, Bible reading. 4 chapters a day. 4 chapters ba? 4 chapters a day. Para within the whole year, natapos yung basahin ng Biblia. Maraming mga Kristiyano, hindi nagbabasa ng Biblia. Imposible po yun. Kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible, paano po ninyo nalaman yung Diyos? Paano kayo lalago? Paano nyo nasabing kayo ay Kristiyano, hindi nagbabasa ng Biblia? Impossible po yun. Kasi yung Biblia ay sinabi ni Jesus Christ, hindi ka na mabubuhay lang sa pagkain ng katawan. Mabubuhay ka na rin sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Bible, sinabi doon, dilidilihin mo ang salita ng Diyos araw at gabi para ikaw ay magtagumpay. Hindi po yan iniutos sa mga hindi ligtas. Iniutos po yan sa mga ligtas na tao. Yan sinabi sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Mapalad. Kung tayo po ay nagbabasa, naunawa natin dahil pinagkaloob sa atin yung karunungang espiritu. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakilala ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Actually, ngayon, Ephesians chapter 4 verse 13, ngayon, kilala pa lang niyo si Jesus Christ bilang Savior. Pero habang tumatagal ng pakikinig at pag-aaral, hindi lamang Savior makikilala si Jesus Christ. Mas malalim. Maraming bagay na madidiscover tungkol kay Jesus Christ. Habang patuloy tayong nagbabasa at nakikinig. Kaya doon sa Colossians chapter 1 verse 9, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng panalangin para sa inyo at sa paghiling, na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. In Colossians chapter 1 verse 9, sabi po roon, na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Pagkaunawa.
Kaya pag nauunawaan nyo na po ang Biblia, pag ito ay inyong binabasa, magkakaroon po kayo ng excitement dito. Wow, ito pala yun. Kapag naintindihan nyo na yung spiritual na karunungan na nababasa ninyo, magkakaroon po kayo ng galak sa puso. Alam niyo po, yung Bible ay napakahalaga na ito ay ating binabasa. Okay? Kaya sabi diyan, mula ng araw na aming marinig. In Colossians chapter 1 verse 10, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon. Nalubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ano po ang resulta ng pagkaunawang espiritual? Ano po ang resulta ng pagkaunawang espiritual o pagkaunawa sa salita ng Diyos? Ang sabi diyan, lalakad tayo ng nararapat sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin ng lalakad ng nararapat sa Panginoon? Pag sinabing nararapat, yung ating buhay, yung ating conduct everyday ay katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Parang ganito, nararapat lang naman siya na ganito. Nararapat lang siyang tumanggap. Kaya kung tayo ay mayroong pagkaunawang espiritual, lalakad tayo ng nararapat sa Panginoon at sumunod, magiging nakalulugod sa Kanya yung ating buhay, sabi sa verse 10, magiging lubos na nakalulugod sa Kanya. Namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Kaya kung kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, kung naiintindihan niyo yung salita ng Diyos, yan po ang resulta sa atin. Lalakad tayo ng nararapat sa Panginoon. Lalago po tayo sa pagkakilala sa Diyos. Okay? Kaya, kung hindi po kayo nakakabasa ng Biblia, hindi po ninyo naiintindihan yung scripture, so wala pong paglago. Okay? Hindi nyo mararanasan kung ano yung biyaya ng Diyos. Okay? Ano pa po yung resulta ng kaalaman ng katotohanan? In 2 Timothy chapter 2 verse 25, Ikalawang Timoteo, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi, tungo sa pagkakilala sa katotohanan. In 2 Timothy chapter 2 verse 25, ang sabi po roon, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi, tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Pagkakilala sa katotohanan. Okay? At sila'y matauhan at makawala sa bitang ng Diablo na bumiyag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Kaya sinabi po rito, yung pagdating sa kaalaman ng katotohanan ay pagdating sa pagsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nakakilala sa harapan ng Diyos ng katotohanan, dumarating tayo sa pagsisisi. Pero may mga taong nagbabasa ng Biblia, hindi po nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nakasulat po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Sabi po diyan, lagi nag-aaral, kailanman hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya hindi natupad yung sinasabi ng Diyos sa kanila na nais ng Diyos na ang tao ay maligtas. Alam niyo, maraming tao, nagbabasa ng Biblia, pero hindi sila dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Hindi sila dumating sa tunay na repentance. Hindi sila dumating sa tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Okay? Alam niyo ba yung si Peter, nang kanyang i-deny si Jesus Christ ng 3 times, si Peter po ba ay nagsisi sa harapan ng Diyos? Mababasa po ninyo sa istorya ng gospel na si Peter ay nagsisi. Kaya pagdating po sa Book of Acts, ipinapangaral nila yung pagsisisi. Acts chapter 3 verse 19, sinabi doon ni Peter, magsisi kayo at magpabautismo. Ipinangaral nila yung repentance sa mga tao dahil dumating sila sa pagkakilala sa katotohanan na sila yung miserable sinner at tinatawagan ng Diyos manumbalik sa Diyos. Pero may mga taong hindi dumarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya saan sila mahuhulog?
Sa 2 Timothy chapter 3 verse 8, kung paano sina James at Jambres ay sumalangat kay Moises, ang mga ito'y sumalungat din sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya. Mga taong nagtakwil. Okay? Sabi rito, nagtakwil sa pananampalataya. Kaya sinabi po dyan, kung paano sila James at Jambres ay sumalungat kay Moises, ang mga ito'y sumalungat din sa katotohanan. Kaya po may mga taong sumasalungat sa katotohanan. Hindi nila nakikilala yung katotohanan, kaya ito ay kanilang sinasalungat. Halimbawa po, sa Bible, may mga taong nangangaral ng salita ng Diyos, pero sumasalungat sa salita ng Diyos. Halimbawa po yung tungkol doon sa pastora. Alam niyo, sinabi doon sa Biblia na ang mga babae ay hindi dapat mangaral sa loob ng iglesia. It is the law. Pero, makakakita tayo ng mga pastora, ipinapangaral nila yung Biblia, di ba? Meron bang ganon? Pinapangaral nila? Yung ipinapangaral nila mismo ay mismong sila rin ang sumasalungat. Sinabi ng Biblia doon sa 1 Timothy nakasulat na ang mga babae ay dapat tumahimik sa iglesia at hindi dapat mangaral. Pero bakit sila nangangaral? Tapos, ang problema, maraming nakikinig sa kanila. Sinabi ng Biblia na hindi ka dapat mangaral, hindi dapat tumayo mangaral, hindi dapat tumayo, pero nilalabag nila mismo yung words of God, pero ipinangaral din nila. Siyempre, hindi nila yung pwedeng i-preach sa pulpito, di ba? Pwede ba nila i-preach yung sabihin ng pulpito? Halimbawa, sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahihintulutang magsalita kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay hindi pinahihintulutang magsalita kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kahit sinasabi ng Biblia ito na hindi dapat magsalita, magturo sa iglesia, pero sinasalungat. Hindi po ba? Mangangaral sila. Kung ganon, mismong sila sumasalungat sa salita ng Diyos. Pwede ba nila ipangaral yan? Pwede ba nila sabihin, ang mga babae dapat tumahimik sa iglesia, nandyan sila sa harap ng church, nangangaral, papaano? Ewan po, kung nagigets niyo po yung ibig ko sabihin. Kaya doon po sa chapter 2 ng 1 Timothy, binanggit din, hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop, hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Chapter 2, 1 Timothy, chapter 2, verse 11 and 12. Hindi ko ipinahihintulot. Sinabi dito, hindi ipinahintulot na ang babae magturo. Hindi ba ito ay pastora? Pero ang problema, maraming nakikinig sa kanila, di ba? Maraming nakikinig. Si pastora. Sinabi na nga ng Bible, huwag mong gawin ito. Kaya sinabi po, lagi silang nag-aaral sa 2 Timothy chapter 3 verse 7 na lagi nag-aaral kailanman hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Binabasa nila yung Biblia. Naniniwala sila sa Diyos. Naniniwala sila na yan ay salita ng Diyos, pero mismong sila ay lumalabag at sumasalungat. Kaya, minsan, kahit sinasabi nilang naniniwala, pero makikita natin sa action sa ginagawa. Tama po? Bilang mga Kristiyano, lalo dito sa church, ano po ang natututunan natin sa church? Pagiging relihiyoso lang? Hindi po. Yung salita ng Diyos ay nagagamit sa pagtutuwid, di ba? Pag-akay sa matuwid na pamumuhay.
pag-correct sa lahat ng ating mga pagsuway sa Diyos. Ito ay makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya tayo ay sinasaway minsan ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay stubborn, kung matigas po ang inyong ulo, mas lalo po kayong masusugatan. Kasi ang salita ng Diyos ay may dalawang ginagawa. Nagpapagsak at nagtatayo, nagpipil. Kung tayo ay matigas ang ulo, kung ma-pride, mali yung buhay natin, ang sabi ng salita ng Diyos, ibabagsak ng Diyos yan sa atin. Pero kung tayo ay nabubuhay bilang matuwid, banal, may takot sa Diyos, lumalayo sa kasalanan, itinatayo tayo ng Diyos. Kasi ang sabi doon, ang Diyos ay napupuot sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao. Dapat malinaw po yan sa church, sa atin. Kung ang church ay hindi malinis na vessel, paano gagamitin ng Diyos? Halimbawa, may kutsara sa harap po ninyo, isang malinis at isang marumi. Ano po ang gagamitin ninyo? Gagamitin nyo ba yung maluming kutsara? Isusubo nyo ba yung maluming kutsara sa bibig nyo? Siyempre hindi. Ay, marumi yan. Ganon din naman yung buhay Kristiyano natin. Sinabi ni Jesus Christ, ang mga nagpaparumi sa atin ay kasalanan. Kung marumi yung buhay Kristiyano natin, paano tayo magagamit ng Diyos? Paano tayo tatanggap ng pagpapala sa Diyos? Kung marumi yung buhay Kristiyano. Kailangan alam natin yung buhay ng isang Kristiyano. Diba? Alam niyo, kung matututunan nating mabuhay ng matuwid at banal sa harapan ng Diyos, masayang buhay Kristiyano kahit maraming kahirapan at pagsubok. Masaya. Minsan may pagtitiis, pero minsan may kagalakan. Sa panahon ng pagtitiis, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. Sa panahon ng pagsubok, ang Diyos ay tumutulong. Sa panahon ng pangangailangan, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Kapag tayo ay nagtitiis, nagtatapat at lumalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos, hindi na tayo pinapabayaan. Pero kung hindi tayo lumalakad dito, instead na maging masaya yung buhay Kristiyano natin, puro na lang kahirapan. Puro kalungkutan. Alam niyo ba, minsan meron akong sinasabihan na sister, sa katanduan, bakit naman tuwing magpapatuto ka, puro na lang kahirapan, puro na lang kulang sa pangangailangan, puro na lang prayer request, puro ganito. Wala bang pagpapala ang Diyos sa isang buhay, sa isang Kristiyano? Of course, minsan dumaraan tayo sa ganitong kalagayan, pero lagi ba? Hindi, minsan lang. Meron talagang tulong ang Diyos sa atin. Hindi ba sinabi ron sa Philippians chapter 4, verse 6, ipaalam natin sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Ipaalam. Anong kailangan mo? Ipaalam mo sa Diyos. Dahil siya ay Diyos na nagbabantay at nagpapakain sa atin. Kaya, kung kilala natin ang Diyos, kung kilala natin ang Diyos na siyang nagligtas sa atin, bakit tayo magkakaroon ng alalahan? Ay, ganito. Alam na ng Diyos yan. Alam ng Diyos, kailangan ko ito. Alam ng Diyos na ito ang kalagayan ko. Ang kailangan ko lang mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Kung hindi pa dumarating ang tulong niya, matutunan ko magtiis at maghintay, manalangin. Huwag ko lang salungatin yung kanyang salita. Dahil alam naman ng Diyos na kailangan ko. Kung marunong tayo maghintay at magtiis, ang Diyos naman ay nakatingin lang, hindi ba? Kaya minsan, may mga sister din naman at brother na nagte-testify, salamat sa Diyos. Sa mga kahirapan, sa pagsubok sa pangangailangan, ay dumarating yung tulong ng Diyos. Meron ganun ho ba sa inyo? Yes. Kasi kami rin, nararanasan naman namin yung ganun. Pero, totoo yan. Kapag na-born again po kayo, ang unang-unang inalis ng Panginoon sa inyo ay mapunta kayo sa impyerno. Ang pangalawang inalis sa atin ay yung sumpa ng kahirapan. Sumpa ng kahirapan. Alam niyo po si Adan at si Eva nung nagkasala, isinumpa ng Diyos yung kanilang buhay kahirapan. Sabi doon, kailangan, sinabi ng Panginoon sa kanila,
kakain ka ng tinapay mula sa iyong pagpapagal sa lupa. This is a curse. Minsan yung lupa ay tigang. Minsan may drought. Tama po? May tagtuyo ba? Walang bunga yung lupa. Kaya merong taggutom. Pero yung mga Kristiyano nang tayo po ay naligtas, nang tayo ay na-born again, inalis na tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Bakit po dumating yung kahirapan? Yung kamatayan? Because of sin. Dahil yung tao ay gustong lumakad sa kasalanan, kaya dumating sa kanila yun. Tama po. Pero kapag tayo ay lumakad sa katwiran at kabanalan ng Diyos, siyempre may kahirapan pa rin. Pero sa panahon ng kahirapan, nandoon ang pagtulong ng Diyos. Kaya po, yung Diyos na nakilala natin, hindi lang Savior. Tama po? Siya rin yung nag-iingat sa atin everyday. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pagtatagumpay, tumutugon sa ating panalangin. Maraming ginagawa ang Diyos sa atin everyday. Dapat ito po ay alam ninyo. Hindi ba? Kaya, yung mga Kristiyano, kahit mahirap yung kalagayan nila, nagiging masaya yung puso nila. Kahit nagsasakripisyo sila, sa puso nila masaya sila. Bakit po? Kasi nandoon yung biyaya ng Diyos. Lumalakad sila sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Pag matagal na kayo sa Panginoon, masasanay na kayo. Minsan mahirap ang kalagayan mo, pero masasabi mo, minsan pinadadaan tayo ng Diyos sa ganito, di ba? Tinitest minsan yung faith natin, dadaan tayo sa kahirapan. Pero pagkatapos nyon, nandoon naman yung blessings, yung biyaya ng Diyos pag nagtitiis lang tayo. Kaya doon po sa Hebreo chapter 10, verse 26, sa mga taong pagkatapos makarating sa pagkakilala ng katotohanan ay bumabalik sa kasalanan, ito po yung sinabi ng Panginoon. Sapagat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, Hebreo chapter 10, verse 26. Ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Lubos na pagkakilala sa katotohanan. Alam ko nang itong mali, alam ko nang ito hindi tama, tapos tuloy-tuloy pa rin ako. Ano po ang sabi dito? Wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ang ibig sabihin, parang sinabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 1. Binanggit ni Paul doon sa Roma. Roma chapter 6. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Romans chapter 6 verse 1. Ano po ang sabi dito? Kung sila'y nagpapatuloy sa pagkakasala, mas maraming biyaya ang Diyos? Hindi po. Sabi dito, kung sinasadya nating magkasala sa Hebrew chapter 10 verse 26, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, wala nang natitirang alay pa. Kaya sabi ni Paul, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Kaya ang katwirang, total naman ang Diyos ay pag-ibig, mapagpatawad. Total naman ang Diyos ay mabait. Total naman, bayad na yung kasalanan ko, okay lang. Kaya sabi ng Bible, I will remember no more your sin. Pero dito, I will remember more your sin. Kung pagkatapos nating maligtas, ang sabi diyan, kasi ba, yung bawat pagsuway ko, kasi may biyaya naman ng Diyos, hindi po. Bilang mga naligtas na, huwag nating nasaing sumuway. Huwag nating nasain na gawin ang kasalanan. Dahil sabi dito, dahil baligtas na kayo, kaya nyo gagawin ito? Hindi po. Kaya natin yan iniiwasan, tinatanggihan, dahil niligtas na tayo ng Panginoon. Tapos na yan eh. Kaya pag nahulog kayo sa pagkakamali at pagkakasala, bumalik agad kayo sa katotohanan. Umalis agad kayo. Kasi pwede tayong madaya ng dyablo. Okay? Hebreo chapter 10 verse 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at ang isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway.
Ano po yung naghihintay? Isang kakilakilabot na naghihintay sa paghukom. At isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Kakilakilabot at naglalagablab na apoy. Ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumura sa anak ng dugo ng Diyos, sa anak ng Diyos na lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. In verse 28, sabi diyan, ang sumuway sa kautusan ni Moises, alam nyo, in the Old Testament, kapag ang tao, ang mga Israelita ay sumusuway sa kautusan nila, sila ay pinapatay. Alam niyo ba yan? Halimbawa, sa panahon ni Akan, pamilya ni Akan, di ba? Sa panahon ni Josue, si Akan, tinago niya yung mga kinuha niya doon sa labanan. Kaya bumagsak yung Israel, nagkaroon ng pagkatalo. So hinanap ni Josue kung sinong pamilya ang nagkasala. So kaya nung nalaman na siya, nilabag mo yung kautusan, anong parusa sa kanila? Pinagbabato sila hanggang sa mamatay. Kaya yung batas din doon sa Deuteronomy, pag binasa nyo, yung mga bata, yung mga panahon nila, pag ang isang kabataan ay sumasuway sa magulang, lumalaban sa magulang, rebelyo sa magulang, yung batas sa bansang Israel, dadalhin sila sa harapan ng matatanda ng bayan at sila ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Kasi nakasulat sa 10 utos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Kaya yung batas nila, kapag sinusuway sa panahon na yon, sila ay namamatay. Kaya sabi diyan, ang sumuway sa kautusan ni Moises sa pagtotoo ng 2 o 3 ng saksi ay walang awang namamatay. Yan ang batas nila sa Old Testament. Hindi ba? Mahigpit. Kaya yung mga Middle East, inadapt nila yung batas na yan literally, di ba? Pag sa Middle East, nagnakaw ka, anong judgment sa'yo? Pag hindi putulin yung kamay, bibitayin ka kaagad. Walang yon. Walang judicial trial. Pag may witness, 2 o 3 at napatotohanan, kamatayan yung judgment. Kaya sinabi dito, gaano pa kaya ang higpit na parusa sa akala niyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng dugo at lumapastangan sa dugo ng tipan. Kaya yung mga Kristiyano, hindi tayo dapat na nabubuhay pang muli sa dati nating kalagayan. Yung mga taong yan, sinabi ng Panginoon, pag lumabag sila sa batas, kamatayan yung kapalit. Okay. Doon po sa 2 Peter chapter 2, verse 20, sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, that is the divine knowledge of God. Kung sila ay muling nasasabit sa mga ito at nadaig, ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. 2 Peter chapter 2, verse 20. Kaya kung pagkatapos nilang malaman yung katotohanan at hindi sila nabuhay dito, nagiging mas masama yung kalagayan nila sa dati. Mas nagiging worse. Kaya alam niyo po doon sa Bible, ano yung pinakamabigat na magiging kalagayan ng tao kapag naturuan ng mali. Sabi doon sa Bible, dahil sa pakikinig sa mga sinungaling na tagapagturo, na i-convert sila hindi bilang anak ng Diyos, kundi bilang anak ng Diablo. Kaya yung mga false teaching, hindi siya nagtatransform ng buhay. Pero pag yung truth ang natanggap natin, yung buhay natin ay unti-unting binabago. Kaya dito sa church, anong pinag-aaralan natin sa church? Kaya kung pumunta po kayo sa church, wala po kayong natutunan, sayang yung oras po ninyo, di ba? Pero kung nakapakinig po kayo ng maayos, naintindihan niyo yung salita ng Diyos, ito nga yung kalooban ng Diyos, lalago po kayo. Magmamature kayo spiritually. Pag nag-mature po kayo spiritually, may experience ninyo yung biyaya ng Diyos. In 1 Timothy chapter 2, verse 5,
Sapagkat may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sabi po dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Yesu Kristo. Kaya yung verse 5, nag-ugnay po yung Old and New Testament, nag-connect. Sa Old Testament, ipinakilala yung salitang there is one God. Merong isang Diyos. Kaya pagdating ni Jesus Christ, sa panahon na actually, yung malaking problema ng mga maraming tagapagturo, yung salitang Trinitarian. Trinity. Narinig niyo ba yung salitang Trinity? Yung God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming mga tao na may problema dito. May mga tao, may mga religious people na hindi naniniwala sa salitang ito, Trinity. Pero nakasulat sa Biblia yung God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Old Testament ay mababasa lang nila yung pagkilos ng banal na Espiritu. Sa Old Testament. Gumagawa yung Espiritu ng Diyos sa panahon na yon. Dahil sa panahon na yon, yung revelation ng banal na Espiritu, yung promise ay sa pagdating ng Messiah. Okay? Kaya, doon pa lang, sino ang Creator? Sa Genesis, mababasa niyo po yung simbolo ni Jesus Christ. Pag nabasa niyo po sa Genesis chapter 3 verse 15, may binanggit doon na isang binhi. Binhi ng babae. Yan po ay si Jesus Christ. Sa Old Testament, mababasa na natin yung mga katangian ni Jesus Christ, kung sino siya. He is the Lamb. Kaya yung tinatawag na shadow, mababasa natin doon. Mababasa natin yung mga pangalan, no? Doon sa Isaiah, sinabi roon. Isaiah chapter 9. Nakasulat doon kung sino yung katangian ni Jesus Christ bilang isang tao at isang Diyos. Okay. He is the Prince of Peace, Eternal Father. Nakasulat po doon. Pero, pagdating dito po sa Bagong Tipan, nakasulat, mababasa natin yung malinaw, mas clear revelation ng Diyos nang dumating si Jesus Christ, yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi po tatlo ang Diyos, di ba? Kaya doon po sa John chapter 10 verse 30 nakasulat, ako at ang Ama ay iisa. Sino yung ako? Si Jesus. Kung ganon, si Jesus ay isang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga si Mary, ginagamit yung salitang manganganak ang isang birhen. Kung titignan natin, yung birhen, hindi pwedeng manganak, di ba? Pero dahil yan ay revelation, dahil yan ay miracle ng Diyos, manganganak ang isang birhen, ito po ay ang ipanganganak niya ay si Jesus Christ. Nabasa niyo ba yan? Narinig niyo ba yung ganito? Kaya doon pa lang sa salitang yon, malalaman natin it is God's work. Sa human term, in biological term, sa medical term, imposible po yan. Tama po? Manganganak ang isang birhen. Kaya, some people, no, yung pagiging Diyos ni Kristo ay itinatanggi o idinideny. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Pero yung mga Kristiyano, naniniwala tayo dito sapagkat ito ay itinuro ng Biblia. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mayroong iisang Diyos sa tatlong persona. Okay. Anong ibig sabihin ng there is one God? Mayroong isang Diyos. Isa lang ang Savior. Mayroong isang tagapagligtas. Ito po ay ang Diyos, Savior. Siya yung nagplano. Kaya doon sa Deuteronomy chapter 4, verse 35, sinabi po ron, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. In Deuteronomy chapter 4, verse 35, ipinakita sa iyo upang makilala mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba. Kaya po,
si Jesus Christ in the Old Testament ay promised as a Messiah, as a Savior. Bakit po? Nang bumagsak sa pagkakasala ang tao, ipinangako yung salvation. God's promise na salvation. Pinangako. Kaya, yan ay natupad sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung promise ay natupad. Kaya pag binasa po ninyo doon sa John chapter 1 verse 11, nang dumating si Jesus Christ dito sa mundong ito, hindi siya nakilala ng bansang Israel bilang Savior. Nakilala siya bilang isang prophet, guro, tagapagturo. Kaya anong ginawa nila kay Jesus Christ? Ipinako nila sa krus. Pinatay nila. Inaccuse nila ng walang kasalanan. Yan yung nagkatuparan ng propesiya. Kaya sinasabi doon, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. There is one God, one Savior, one Lord. Kaya nga, sabi po sa Deuteronomy chapter 4, verse 39, kaya't alamin mo sa araw na ito, at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Diyos. Sa itaas ng langit, sa ibaba, sa lupa, wala nang iba pa. Na ang Panginoon, sabi po rito, na ang Panginoon ay siyang Diyos. Halimbawa po, doon sa cross, di ba? Sa cross, namatay si Jesus Christ. Yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, gawa ba ng Diyos o hindi? Gawa ng Diyos o hindi? Siyempre, gawa ng Diyos yan. Tama po? Yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross ay gawa ng Diyos. Bakit po? Because Christ is also the same God. Kaya, sinasabi ng Bible, ako at ang Ama ay iisa. Kung ganoon, pag tinitignan natin yung gawa ni Kristo doon sa cross, tinitignan natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya kung nakatingin ako sa cross, nakita ko kung paanong nagdusa, paanong dumanak ang dugo ni Jesus Christ, kung paanong namatay siya sa cross, nakita ko kung ano ang gawa ng Diyos para sa akin. Kaya, nung nakita ko yung gawa ni Jesus Christ sa cross, ito ay gawa ng Diyos, ako ay sumampalataya sa Kanya. Ito ay gawa ng Diyos para sa akin. Sa Old Testament, hindi nila nakita si Jesus Christ, pero ito ay pinangako sa kanila. Pero nung nakita nila yung creation, yung ginawa ng Diyos, nung nakita nila yung mga dakilang gawa ng Diyos, hinati yung dagat, nakita nila yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos, sumampalataya sila sa Diyos. Ngayon, pag nakita nila yung creation, gawa ba yan ng Diyos? Yes, gawa ng Diyos. Nung nakita nilang hinati yung dagat na pula sa panahon ni Moises, gawa ba yan ng Diyos? Yes, this is God's word. Kaya sumampalataya sila sa Diyos. Sa panahon natin, hindi tayo nakakita ng paghati ng dagat. Hindi natin nakita yung nakita nila sa lumang tipan. Pero nakita natin, nalaman natin, isinulat sa Biblia na si Kristo ay namatay sa cross. At yan ay gawa ng Diyos. Tama po? Sa totoo, mas mapalad tayo. Bakit po? Kahit hindi natin nakita yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, tayo ay sumampalataya. Yan yung gawa ng Diyos. Kung ganon, kung sumampalataya tayo sa gawa ni Kristo, tayo ay sumasampalataya sa gawa ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya yung Biblia ay nagpakilala nito para sa atin. Kaya sinabi nun, there is one God. Kaya doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4 and 5 o hanggang 6. Kaya tungkol sa pagkain sa mga bagay na ihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. Walang Diyos liban sa iisa. Alam niyo po yung salitang Diyos-Diyosan, small letter. Small letter D. Pag ginamit yung small letter, hindi po yan Diyos na kinikilala ng bansang Israel. Yan ay Diyos-Diyosan. Pero yung capital letter na D, that is God, o that, ito yung Diyos. Sabi diyan, walang ibang Diyos liban sa iisa. Pag ginamit yung Diyos-Diyosan, small letter, yan Diyos-Diyosan ng mga tao. Pero pag ginamit yung capital letter D, na Diyos, o capital letter G, na God, yan yung God as a creator.
Kaya sinabi diyan, walang ibang Diyos liban sa isa. Sapagkat mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Maraming Diyos-Diyosan ng tao maging sa panahon ng Old Testament. No? Yan yung small letter D. Okay? Diyos-Diyosan. Na binanggit doon, marami ring Panginoon. Actually, ang mga boss dito sa lupa, ang mga amo, sila rin ay tinuturing na Panginoon. Small letter P. Panginoon sila dito sa lupa. Kaya sinabi diyan, mayroong isang Diyos. Ngunit sa aga ng akin, may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Sabi po diyan, sa verse 6, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos. Ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, tayo para sa Kanya. May isang Panginoon, si Jesucristo. Isang Panginoon, si Jesucristo. Kasi yung mga taong naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Okay? So, sinabi ng Biblia, si Kristo ay isang Panginoon. Wala nang duda doon. Nakilala natin si Jesus Christ bilang isang tagapagligtas, bilang isang Panginoon. Yeah, there is only one mediator. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay naging mediator sa pagitan ng sinner at ng Diyos. Si Jesus Christ, okay? Upang ayusin yung conflict, yung problema ng tao sa pagitan ng Diyos. Ano yung problema ng tao sa pagitan ng Diyos? Kasalanan. Tama po. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay naging mediator, tagapamagitan, sa pagitan ng sinner at ng Diyos. Sapagkat siya ay gumawa ng solusyon upang ma-restore yung peace between God and the sinners. Kaya yung God's wrath, yung judgment ng Diyos, ipinataw kay Jesus Christ, at dahil kay Jesus Christ, ipinataw yung kasalanan sa Kanya, tumanggap siya ng judgment. Yan yung God's wrath. Yan yung judgment dapat para sa atin. Kaya, sabi ng Bible, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Jesus Christ ay namatay sa cross because of sin. Okay? At doon, ipinataw ng Diyos yung kanyang poot sa katawan ni Jesus Christ. Yan yung palo, di ba? Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, yung pagpapatawad niya ay ibinigay sa isang makasalanan. Okay? Siyempre, paano yung kasalanan ko? Tingnan mo si Jesus Christ kung anong kanyang ginawa para sa iyo. Siya ang iyong solusyon, mediator. Siya ang gumawa ng solusyon para sa iyo. Kaya doon lumalabas yung salitang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gano'n, yung pananampalataya ko, hindi nakatingin, hindi nakabase sa iniisip ko, sa edukasyon ko, sa religion ko. Ang pananampalataya ko ngayon, nandoon sa cross na ginawa ni Jesus, doon nakabase. Namatay siya para sa atin. Kaya sabi doon, he is a mediator. Kaya dahil sa kanya, nagkaroon po ng tinatawag na restoration o nagkaroon ng kapayapaan. In Romans chapter 5, nakasulat po doon. Verse 1. Sabi po nito, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yamang tayo'y inaring ganap. Romans chapter 5 verse 1. Alam niyo po yung salitang inaring ganap kasi tatlo yun. Yung 3 stages of salvation. Justification, sanctification, and glorification. Justification, inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, nang tayo ay sumampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa doon sa cross, mula sa ating puso, idiniklara ng Diyos na tayo ay matuwid at malinis. Inari kang ganap. Your sin is totally forgiven. Instead na guilty yung hatol sa atin, ang hatol ng Diyos ay pinawalang sala.
Pinawalang sala tayo. Yan ang hatol dahil kay Jesu Kristo. Kaya, yung kasalanan natin, dapat mayroong judgment. Tama po? Pero dahil yung judgment na to, yung judgment na ito ay kinuha na ni Jesus Christ, instead na ako ang tumanggap sa araw ng paghuhukom, kinuha na ni Jesus Christ yung judgment para sa akin. Kaya sa araw ng paghuhukom, ang tatayo sa hukuman ng Diyos para sa judgment ay yung mga taong hindi ligtas. Hindi nila kinilala si Jesus Christ bilang Savior, hindi sila sumampalataya, hindi sila nagsisi, hindi sila nanumbalik sa Diyos. Kaya yung kasalanan nila ay nananatili. So kapag namatay sila, haharap sila sa tinatawag na white throne judgment. Yun yung nasa Revelation. Ang judgment sa kanila ay ihahagisan sila sa lawa ng apoy. Kaya yung mga born again na Kristiyano, mga naligtas, tapos na yung judgment sa atin. Discipline na lang ang meron kapag tayo ay sumusuway. Discipline. Iba yung judgment sa discipline, di ba? Yung salita kasing discipline, yan ay sa pagitan ng may relasyon na anak at saka ama. Tama po? Doon lang ginagamit yung salitang discipline. Hindi mo naman pwedeng disiplinahin yung walang kaugnayan sa iyo. Kung tayo ay mga ama, dinadisiplina natin yung ating mga anak pag sila ay sumusuway. Yan yung connection natin sa Diyos. Kaya sabi po doon, dahil si Jesus Christ ay mediator, niratify niya yung covenant, ginastify niya yung plano ng Diyos ay kanyang isinakatuparan, na-restore niya yung kaligtasan, na-restore niya yung peace sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya nga, di ba binanggit ko sa iyo sa Romans chapter 1 verse 18, ang Diyos ay napopuot laban sa lahat ng kalikuan ng tao. So, yung judgment ng Diyos, yung wrath of God, yung puot ng Diyos, ibinigay kay Jesus Christ. Kaya, yung puot ng Diyos sa kasalanan ay natapos sa pamamagitan niya. Kaya doon sa Galatians chapter 3 verse 19, bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan at ito ay binigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Bakit mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag. Alam niyo po, kung walang paglabag, walang kautusan. Doon po sa Garden of Eden, isa lang naman ang utos ng Diyos. Ano po ang utos ng Diyos kay Eva at Adan? Huwag kang kakain ng bunga na nagbibigay ng kaalaman na mabuti at masama. This is only one law. Pero pagkatapos nilang magkasala, mababasa po ninyo sa mga sumunod, yung unang kasalanan ng pagpatay ay sa pagitan ni Abel at ni Cain. Because of sin, di ba? Nagsimula na yung kasalanan mag-prosper. Sumunod, nag-spread na yung tinatawag na polygamy. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pag-aasawa ng higit sa isa, yung immorality, adultery. Kaya pagdating sa chapter 4, chapter 5 ng Genesis, at chapter 6, verse 7 and 9, nandun yung judgment sa blood because of sin. Kasi that time, walang law. Only the conscience meron. Kaya nag-prosper yung kasalanan. So kung hindi ginudge ng Diyos yung mundo, yung kasalanan, yung mundong ito ay mapupuno ng kasamaan lalo. Kaya sinabi ron, ibinigay yung kautusan. After that, ibinigay yung law. Bakit po? Because sa pagdami ng paglabag ng tao. Dumami yung kasalanan. So, naging 10 commandments. Tama po? Bagamat ibinigay yung kautusan, nilalabag pa rin ba ito ng mga tao? Yes. Kahit ito ay kanilang nilalabag, meron ng tinatawag na pumipigil sa kanila, sa kanilang paglabag. Bakit? Kasi meron ng batas. Tama po? So, sa bawat paglabag, mayroon ng kaukulang parusa. So, yung kasalanan ay nakontrol. Tama po? Maging sa government, kung wala tayong mga law, kung wala tayong mga legal na law, yung kasalanan ng tao ay mas marami din, hindi ba? Because of the law, government law, yung mga gumagawa ng batas, yung kasalanan ay nalilimitahan. Halimbawa, bawal ang magnakaw. Batas po yan, di ba? Batas. Kung walang batas na bawal ang magnakaw, maraming magnanakaw. Hindi naman kasi bawal eh. Tama po? Kung ganon,
nalilimitahan yung kasalanan dahil dito. Naintindihan niyo po? Kaya sinabi diyan, idinagdag yung kautusan dahil sa paglabag hanggang sa dumating ang binhi, hanggang sa dumating si Jesus Christ. Okay? Kaya pagdating ni Jesus Christ, yung kasalanan, nagkaroon ng kasagutan, so yung mga naligtas, nagsimula na silang huminto sa paggawa ng kasalanan. Siyempre, may sin pa rin, di ba? Pero hindi na katulad nung dati. Okay? Kaya sa Galatians chapter 3 verse 20, ngayon, ang tagapamagitan ay nangangahulugan na may higit iisang panig, subalit ang Diyos ay iisa. Okay? Kaya, as a mediator, si Jesus Christ ay dumating upang solusyonan yung kasalanan. You know? Sa tingin niyo po, halimbawa, kung hanggang ngayon ay walang mga batas para sa kasalanan, halimbawa, walang batas sa trapiko, dumaan ka kung gusto mo, kahit salong, kahit na may crossing yan, dumiretso ka lang. Siguro mas maraming accident ngayon, di ba? Kasi walang batas, tama po? Kaya, pag pumunta tayo sa crossing road, may batas doon, nakalagay yung traffic light, di ba? O, pagka nag-green, go. Tama po ba? Green, go. Pero kung nag-red, tapos dire-diretso ka, edi, accident yan, tama po? E paano kung walang batas na ganon? Kanya-kanyang daan kung sinong gusto, di mas maraming accident. Kaya, naglagay ang Diyos ng batas. Sa church, may mga batas din ba? Sa church? Meron din. Dapat tayong sumunod. Tayo din ay dapat nagpapailalim sa batas ng gobyerno. Nakasulat nga doon, ipanalangin sa chapter 1, sa chapter 2 verse 1. Tayo ay nakapailalim sa batas ng ating gobyerno. Dapat tayong sumusunod. Kaminsan sa group chat naming mga Pilipino pastor, may nagtanong. Kasi merong isang sister na infected ng virus sa grupo nila. So nag-post siya ng message, humihingi siya ng advice sa mga pastor. Sabi niya, mga pastor, ano ba ma-advise niyo sa akin? Dapat ko pa bang ipaalam sa barangay yung isang sister ay apektado ng COVID o kami na lang ang gagawa ng sistema? It is a dangerous, hindi ba? Dapat, pag na-infected ang isang tao, ipaalam mo sa authority. Kasi pag yan nakahawa at namatay yung nahawa, di kayo ang madadamay. Babagsak lahat ng sisi sa inyo, hindi ba? Kasi alam nyo na palang ganito, tapos church kayo, hindi nyo ipinaalam sa authority. Ngayon may nahawa at namatay. So lahat kayo ititracing ngayon. Kaya ang sabi ko sa kanya, mas mabuting mag-follow ka sa health protocol ng government for the safety ng church. Kasi siyempre, maniwala tayo sa mga expert. Wala naman tayong alam sa medicine eh. Bakit tayo tatanggi sa kanila? Kung yung mga taong nakakaalam ng medicine, tumanggap ng mga bakuna, nagbigay ng mga sistema sa medical procedure, protocol, so sila, alam nila yon. Alam ng mga medical expert kung anong solusyon, kung paano maiwasan. Maniwala tayo sa kanila. Kung hindi tayo naniniwala sa kanila, kung sila lang, mga doktor, namatay, paano pa? Mga nurse nga, namamatay, di ba? Ibig sabihin, alam nila kung anong gagawin. Maging yung church, dapat tayong sumunod sa kanila. Kaya kung kayo po ay naalok ng bakuna, magpapakuna kayo kung qualified kayo. Kasi bakit po? This is for your protection. Alam mo sa tingin nyo, gagastos ba ang gobyerno ng bilyon-bilyong piso para lang sa walang silbing bagay? Kung alam nila na, ba't pa tayo maglalaan ng bilyon-bilyong piso dyan? Nagsasayang lang tayo ng pera. Hindi. Dumaan yan sa mga expert at pag-aaral. Hindi yan pwedeng gastusan ng gobyerno. Hindi lang gobyerno nagdi-decide yan. Maging World Health Organization, dumaan yan sa kanila. Alam nila yung mga batas, yung mga protocol sa medisina, kung paano mabibigyan tayo ng protection. Alam nila yon. Tayo, alam ba natin yung sistema ng medisina? Hindi natin alam. Kaya, dapat, katulad din sa Biblia, pag tinanong mo tungkol sa spiritual matter sa Biblia, huwag ka magtanong sa doktor. Huwag ka magtanong sa mga
engineer, magtanong ka sa pastor na born again. Matutulungan ka, di ba? O pag sinabi nila, pag sinabi nila na, alam nila, pag sinabi nila na sila ay, pag siya ay doktor, tapos sinasabi niya na ang Biblia ay siya ang nag-i-interpret, teka muna, may problema ka dyan, di ba? Kaya tayo ay nakapailalim sa batas ng ating gobyerno. Nakapailalim sa batas ng ating mga local authorities. Ganon din naman, nakapailalim tayo sa batas ng Diyos. Ano po? Kaya yung bawat paglabag natin, meron tayong kaukulang disiplina. Hindi pa kayo nag-iisip sa disiplina? Pag wala po kayong disiplina, lumalabag kayo, yan ang ibig sabihin na hindi po kayo totoong born again. Naintindihan niyo po? Pag gumagawa kayo ng kasalanan, na-enjoy nyo tuloy-tuloy, wala lang sa inyo, walang discipline sa inyo, yan ang katunayan na hindi po kayo ligtas. Kasi sinabi sa Bible, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga minamahal, kanyang mga anak, dahil ito ay kanyang minamahal. Kailan yung discipline? Sa panahon ng sumusunod tayo? Hindi. Sa panahon ng tayo ay hindi sumusunod. Kaya kung hindi kayo sumusunod, matagal na, nag-prosper na, masaya pa kayo, yan ang katunayan na hindi po kayo tunay na ligtas. So, dapat yung aral last, narinig ko yung text na ginamit ni Pastor John nung Sunday. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Di ba? Kasi kung dumating ang Panginoon na ganyan ang inyong kalagayan, sorry po kayo. Hindi po kayo makakasama sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga po yung binabanggit ng Biblia. Okay? Dito po sa Hebreo, chapter 8, verse 6, mediator means si Kristo. Subalit ngayon nagtamo si Kristo ng ministeryong higit na marangal. Yamang siya tagapamagitan sa isang higit na mabuting tipan na pinagtibay sa higit na mabubuting pangako. In Hebrews chapter 9, verse 15, kung siya tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Alam niyo po, yung unang-unang tabernakulo na itinayo dito sa lupa. Sa panahon ni Moises, itinayo niya yung tabernacle. At doon sa tabernacle, doon nagkakaroon ng tinatawag na sacrifice for the sin offering. Sa tabernacle, sa Old Testament, noong unang panahon, nagtayo sila ng tabernacle. Dito gumagawa sila ng mga tinatawag na sin offering. Kapag sila yung nagkakasala, nagdadala sila ng sin offering. Every year. Kaya yung tabernacle na ito, ang mga nangangalaga ay ang mga priest. Pari, sila ang mediator sa pagitan ng bansang Israel at sa pagitan ng Diyos. Kaya pag nagdala sila ng alay, malinis na tupa, pinapatay nila, winiwisik nila yung dugo doon sa tabernacle, sa kabanal-banalan. Yan yung ginagawa nila taon-taon. Yung tabernacle, pumapasok doon yung mga priest. Sila Aaron, ginagawa nila yung pagtubos para sa kasalanan taon-taon. Yan yung unang tipan. Pero nung dumating si Kristo, nang siya po ay namatay sa cross, pumasok siya sa tabernacle na hindi ginawa ng tao, kundi sa tabernacle sa langit na ginawa ng Diyos. Ano ang dala ni Kristo? Hindi yung dugo ng mga hayop. Ang dala ni Jesus Christ, yung kanyang sariling blood. Yung kanyang buhay. Kaya, nang si Kristo ay namatay sa cross, siya mismo ay nagdala ng kanyang sariling dugo, sariling buhay, para sa lahat ng mga makasalanan, once and for all. Hindi na every year, hindi na taon-taon. Once lang niya ginawa iyon para sa lahat. At ang effect ay eternal. Naintindihan niyo po? Kaya lang si ating Panginoon ay namatay sa cross, isang beses lang. Isang beses lang ginawa yung katubusan, isang beses lang siya namatay, isang beses lang siya dumating dito, wala na pong kasunod yun. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay isang beses lang din. Kung naligtas kayo ngayon, ibig sabihin, ligtas na kayo forever. Hindi mo nawawala.
salvation, di ba? Kaya, sabi ron, siya ay tagapamagitan ng isang bagong tipan. In Hebrew chapter 9, verse 15. Sabi ron, tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Okay. Kaya doon po sa Hebreo chapter 12, verse 24, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugong iwinisik na nagsalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Okay? So doon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 6 na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. 1 Timothy chapter 2 verse 6, ibinigay ang kanyang sarili na pantubos. Binanggit po doon yung pantubos. Christ gave Himself. Para saan? Para sa pantubos. Kaya yung salitang pantubos, yan po yung importante. Halimbawa, nagsanla po kayo sa isang sanlaan, hindi nyo makukuha yung isinanla nyo hanggang wala kayong pantubos. Ano po? Kaya si Jesus Christ ay naging pantubos para sa atin. Doon sa Mateo chapter 20, verse 20, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya binabanggit sa English yung ransom o pantubos. Kaya may tinatawag na ransom money, di ba? Ransom, pantubos. Kung nakidnap, kailangan yung ransom money, pantubos. So si Christ, tayo ay tinubos. Okay? Tayo ay tinubos mula doon sa ating mga makasalanang pamumuhay. Okay? Ibig sabihin, this describes the result of Christ's substitutionary death for believers. Substitutionary. Ibig sabihin, instead na ako ang dapat na mamatay, si Kristo ang namatay para sa akin. Okay? Siya yung pumalit sa aking lugar na dapat ako ang tatanggap ng judgment, siya ang tumanggap. Siya ang pumalit sa aking pwesto bilang isang sinner. Okay? Kaya, siya ay dumating dito upang maging pantubos. Okay? Kaya doon po sa John chapter 10, verse 18, walang nag-alis dito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Walang nag-aalis dito sa akin, kundi kusa akong ibinibigay. Kusang ibinigay ni Jesus, alin po? Ang kanyang buhay. Yung kanyang buhay. Okay? Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, sa akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Okay? Kaya, ano yung nais ng Diyos? Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kayo po, natupad na ba yung pagnanais ng Diyos para sa inyo? Ha? Natupad na? Kung ligtas na po kayo, natupad na sa inyo yung salitang yan. Yung pagnanais ng Diyos. Nangyari na sa inyo yung kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Kung kayo po ay ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ng Panginoon, yung verse na yan, yung talatang yan ay natupad na po sa inyo. Natupad na po ba? Pag hindi pa po kayo ligtas, hindi pa po na nangyayari yung talatang yan sa inyo. Pero pag naligtas na po kayo, nangyari na yung pagnanais ng Diyos. Ibig sabihin, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Nais ng Diyos ang tao ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos ang tao ay makapasok sa langit. Nais ng Diyos ang tao ay hindi mahulog sa impyerno. Nais ng Diyos ang tao ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Yan din po yung pare-parehas. Kaya sa tingin ko, hanggang dito na lang muna. Kasi medyo mahaba pa ito. No? So sana patuloy po tayong mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Patuloy niyo pong ipalago sa aming puso ang inyong salita. Magpalain niyo po ang mga brothers and sisters dito po sa Kailaway upang lumago po kami sa pananampalataya nito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.